Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel, Conelesage. So, today's video, we're talking about medical insurance. So, paano nga ba makaka-apply ng insurance? Ano nga ba yung requirements? Kailan at magkano? Ayan. Diba, did you remember the medical insurance, the first step? I think that was after a temporary residency. Yeah. They gave us like the note. OIB. OIB. So, Yeah. But we should have received that OIB before we submitted the temporary. yeah, That's but why. they gave us very late. They gave us late, but when you get OIB, then you go to Croatian Medical. Yeah. So, we're supposed to be processed earlier that medical insurance Yeah. if they provided us right away or immediately that OIB, right? Yeah. Yan, okay. That's how I understood. They supposed to give us OIB, but when they received the full request with proper, They're supposed to advise to come and then no, get the OIB. They should send us that in email. It's okay through an email? Yeah. Once you receive the OIB, then you take it to medical insurance, Croatian Medical Insurance Office, and apply for medical insurance. Okay. You need OIB, and that's it. Dobro? Okay, so, yung nangyari kasi sa amin guys, alam mo na, yung aking temporary residency, medyo naantala talaga. Ha? I'll turn on. I have one patch here. It's okay, just do it. Okay, so, ayan guys, same din yung medical insurance namin. Kasi ang ano sa naalala pala ng asawa ko, yung medical insurance, that's ma-apply mo siya pag mayroon ka ng OIB. Nagbibigay sila ng OIB pag na-receive na nila yung ina-apply natin na temporary residency. Kasi, di ba, sinesend yan through email. Once, sinasabi nila na ganito, okay, I accepted all the documents, nagbibigay dapat sila ng OIB. Usually daw, nagbibigay. Pero in my case, in my own experience, yung officer hindi eh. Siguro, ewan ko, tamad ba or nakaligtaan. Kasi yung sinabi ng officer dati, supposed to be, meron na kaming OIB dapat. Binigyan na dapat kami, ganito, ganyan. So, anyway, yung OIB na yan, binibigay pag naka-submit na kayo ng mga requirements. Pag na-receive na nila ha, din binibigay nila yan. Kasi after that, OIB, pupunta na kayo sa medical insurance. Ayan, so it's another office na naman. Pupunta kayo doon guys. Dalhin nyo yung OIB at meron doon mga information din para sa inyo, like us, like foreigners, kung saan pipila. Magbibigay sila ng mga doon, instruction. So, yun na nga, pumunta na kami. Nag-apply kami ng medical insurance. So, sa Zagreb, kasi Zagreb kami dati eh. So, nagpila na kami. Binigay namin, nung turn na namin, binigay namin yung OIB. Tsaka, kailangan nila yung passport mo. Siyempre, importante yan. Kailangan dala-dala mo lagi yung passport kasi yan yung ID na talagang hinihingi nila. Lalo na pag wala ka pang temporary ID. No? So, hinihingi nila yung passport at saka yung OIB. Ayan. So, ina-apply na ako ng asawa ko ng medical insurance, ganun. Bak. Ayan. So, after nun, sinabi na, ay sir, magbabayad kayo. Nako, dyan na tayo. Shocking. Kasi, ito na, sinabi. Sir, sinabihan si Damer, kasi, yung Philippines daw kasi, nabilong sa third world, which is, hindi pa tayo kasali. Kumbaga, like for example, asawa na ako ni Damer. Supposed to be beneficiary niya ako sa medical insurance, 'di ba? Like us, our PhilHealth. Pag may asawa ka or yung asawa mo may PhilHealth na, automatic yung kanyang dependents is asawa, yung mga anak, 'di ba? No need ng
mag-apply ng panibago, 'di ba? Sa kanila kasi, pag nabilong ka sa third world country, kahit asawa ka pa, kahit married na kayo, magbabayad talaga separate ng medical insurance. Diyan ako na shocking, guys. Alam mo, sabi ko, ibig sabihin, useless pala na kasal tayo. Kasi, kailangan separate yung insurance ko at sa asawa ko. Hindi ka pwedeng maging beneficiary ng asawa mo. Kasi, nabilong tayo sa third world countries. Ewan ko bakit. Siguro yung Philippines, hindi pa gaano ka FC ni Croatia kasi nga when it comes sa market stock siguro. 'Di ba? Hindi katulad ng ibang countries dito sa Europe na talagang hindi ganito. Kasi yung mga natanong ko na from different countries sa Europe, ano sila beneficiary, no need to apply daw ng new medical insurance. So yung Croatia lang talaga, in my own experience, sila yung iba. Kaya na-shock talaga ako. Syempre, no? Panibagong gasto yan. Tsaka ang mahal pa. Ayan, so okay. Talagang na-shockera ako guys, syempre. Sabi ko, what the heck? Useless pala yung mo. Kasi hindi ka beneficiary. Parang kanya-kanya mo ng insurance, syempre, di ba? So yun, okay. Wala na tayong magagawa. Yan yung patakaran nila. Ayan, so sinabi, ayan sir, ganito ganyan. Magbayad kayo. Ayan, so nandito naman tayo sa bayaran. Alam mo ba kung magkano bayad? More than 1,000 euro. Ayan. I forgot the exact amount. Basta mga 1,000 plus siya, guys. Euro, ha? Tsaka, hindi pwedeng installment. Kailangan buo siya, ha? Upon application. Diba? Shakira talaga. Siyempre, unang-una na-shock ako. Kasi, I expect talaga na beneficiary ako ng asawa ko. No need to apply na, diba? Kasi nga, married kami. Sa patakaran nila, hindi Kailangan daw separate. Kasi, And then, pangalawa, yung bayad. Mahal, 1,000 euro plus. Plus, hindi pwedeng installment. Diyos ko, Lord. Kaya, grabe. Diyan ako na talaga sa medical insurance. Hindi kami naka-apply agad, guys. Siyempre, sino ba namang nag-akala na ganun? Binalikan pa namin yan, syempre pa kami mga kailangan, no? Syempre yung pera, hindi maliit, no? Malaki, more than 1,000 euro yan. Mahal yan. Ang mahal-mahal. Tsaka, syempre, masama yung loob ko. Asawa ka, tapos parang hindi ka cover ng yung husband ng medical insurance, di ba? Nakakasama ng loob kaya. Kaya, yun talaga. Yan, be prepared na lang kayo sa mga asawa ng Croatian national. Be prepared sa mga atin lang mga Pinoy kasi alam ko yung mga ibang lahi like siguro America or other Europe na mga babae. Walang problema, tayo na bilong tayo sa third world countries. So ayan, wala tayong magagawa. So yun. Bumalik kami, hindi kami naka-apply agad, guys. Inano pa naman yung mga kailangan talaga. Kailangan ka magbayad ng 1,000 plus na medical insurance fee. Hindi ka cover ng iyong asawa. That's the reality. Hindi madali talaga. Hindi madali yung medical insurance. Buti sana kung marami kang pera or mayaman yung asawa mo, 'di ba? O marami kayong ipon. Tsaka hindi pwedeng installment. Diyos ko, Lord. Nakaka-stress. So, ayan, wala naman kaming magagawa. Kailangan So, nagbayad. At yung medical insurance na yan, once na process na nila, magbigay sila ng parang paper at saka ipapadala nila yung ID. Can you hold the camera, Biba? My hand is numb. Ouch. Yeah. You have to tell them that's 1,000 euros for prior year, and then 100 euros monthly
Yeah, okay. Okay guys, I'm still not finished. So, yung 1,000 plus euro na yan. One time lang yan, guys, upon applying, no? Upon application. Babayaran mo yan kasi hindi ka maka-apply kung hindi ka magbayad ng 1,000 plus. Hindi yan nila ipaprocess. Sabi ko, tinanong ko, sir, bakit ang laki? Bakit ganon? Kasi kailangan, ganito, advance daw. 'Di ba? Sigurista sila, no? Sigurista sila, guys. Takot siguro ka nang ka ba? Gamito ni mong insurance niya. Wala kay ano. So, murag 1 year advance ang ilang pangayo nga advance. Hindi pwede na installment. One time talaga. Then, after that, iba pa yung monthly, ha? Yung monthly, almost 100 euro. Ganon ka mahal yung insurance talaga. Hindi madali, no? Kaya sabi ko nga, gagamitin mo talaga yung insurance mo kasi ang mahal-mahal. Nagbabayad ka pa monthly. So, yan yung reality dito, guys. Alam mo, minsan sabihin mo, parang andali-dali, no? Pero mahirap kaya. Siguro madali lang sa inyo yung mga may pera, maraming ipon dyan, mga mayaman, no? Kahit nga siguro yung mga mayayaman, di ba? Alam naman nila na hindi madaling kumita ng pera, hindi madaling maghanap ng pera. Syempre, nanghihinayang din yan, di ba? Kaya, Shakira talaga yung medical insurance na yan. Yan ang hindi ko talaga makakalimutan. Aside sa delay na yung temporary residency ko, plus, ito pa yung medical insurance na Shakira. 1,000, more than 1,000 euro one time, plus monthly. Lifetime na yung monthly na yan. 'Di ba? Alam ko, ganun din naman sa ibang country, 'di ba? May mga insurances na binabayaran. That's normal kasi it's our, health, health protection. Pero itong one time na babayaran mo upon application, hindi kasi yan, hindi kasi applicable yan sa iba. Like sa Denmark, Netherlands, Vienna, at iba pang countries sa Europa. Parang Pinas. Pag ikay asawa, pag ikay married, automatic you are beneficiary, you are dependents of your husband. Pero sa atin, sa Croatia dito, hindi. Iba. Kaya be ready. Mag-prepare na kayo ng pera. Kasi yan yung babayaran talaga. Iwan ko lang kung magkano na ngayon. Basta, by the time, more than 1,000. At yung monthly ngayon is almost 100 euro. Diba? Ganon katindi yung medical insurance. So, that's my tips, guys. And information na isinishare ko sa inyo ngayon about medical insurance. So, malaking tulong talaga itong sinasabi ko sa inyo, guys, because this is based on my experience talaga. Ayan. So, sana magagamit nyo to. Pasensya na, guys, yung ating mga dito, pa-video kasi busy po ako. At hanggang dito lang po yung aking mga mabivideo. Ganon, ganito, yung pa-view ba. Anyway, hindi naman importante sa inyo yung view, di ba? Yung importante sa inyo yung information na sinasabi ko. Anyway, so that's the information na na-experience ko dito about medical insurance. Talagang mahal, Shakira. But, sige lang, wala tayong magagawa. Ganun talaga, guys. Maka-move on din tayo dyan. Ayan. So, that's all for today about medical insurance. I hope nakatulong ako sa inyo. Thank you so much. Sana wag niyong kalimutang i-like at i-subscribe yung aking channel, Connie Lesage. Ayan. So, salamat. Bye-bye.